Minsan, dahil sa political tension, dahil sa isyu ng katiwalian, pamumuno, at pagkahati-hati ng mga Pilipino. Minsan dahil sa parang walang katapusang digmaan online ng debate ng magkakaibang panig, hindi po natin maiwasang magtanong kung mayroon pa ba tayong aasahan? May pag-asa pa ba ang ating bansa? May pag-asa pa ba sa ating buhay? At yan ang sinasagot ng ating mga pagbasa sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Sa ating unang pagbasa, sinabi ng Diyos kay Abram, "Humayo ka sa lupaing ituturo ko sa iyo." Hindi po nagbigay ang Diyos ng detalye. Wala hong paliwanag. Isang salita lamang, "Humayo ka." Sumunod si Abram kahit hindi niya nakikita ang buong hinaharap. At yan ang pananampalataya. Ngayon, maraming Pilipino ang nakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Naririnig natin ang ingay ng politika, nakikita natin ang katiwalian, nararanasan natin ang pagkahati-hati at pagkadismaya. Gusto natin ng malinaw na sagot. Gusto natin ang katiyakan na maging maayos ang lahat. Ngunit sinasabi pa rin ng Diyos, "Humayo ka, magpatuloy ka, huwag mawalan ng pag-asa." Ang pananampalataya ay hindi ang makita ang lahat ng malinaw. Ito ay ang magtiwala na ginagabayan pa rin tayo ng Diyos. Ginagabayan pa rin ang ating bayan kahit hindi malinaw ang daan. Sa ating ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo, makibahagi ka sa paghihirap. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi nangangahulugang mawawala ang problema. At ang pagmamahal sa bayan ay hindi nangangahulugang walang pagkadismaya. Magkakaroon ng kabiguan, may mga leader na magkukulang, may mga sistemang kailangang baguhin, ngunit ang paalala ni San Pablo, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, hindi puwersa, hindi pagpipilit. Ang pananampalataya ay hindi pagtakas sa problema. Ito ay tapang na patuloy na gawin ang tama kahit magulo ang kapaligiran. Isang malinaw na tanda ng pag-asa ngayon ay ito. Sa kabila ng tensyon sa politika at panawagan ng ilan, kasama ang ilang hindi kontentong retiradong opisyal ng uniform service, na gamitin ang hindi konstitusyonal na paraan upang baguhin ang pamumuno, pinili ng ating sandatahang lakas na igalang ang konstitusyon at sundin ang tamang proseso ng halalan sa halip na sumuporta sa ilegal na pagpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay disiplina. Iyon ay moral na pagpipigil. Iyon ay pag-asa na isinasabuhay. Ang pagpili ng kaayusang konstitusyonal kaysa emosyonal na reaksyon ay patunay na may mabuti pang buhay sa ating mga institusyon at may iba pang mga tanda ng pag-asa, mga mapagmatyag na mamamayan na hindi basta nalilinlang, mga taong may tapang na nagsasabi ng totoo, mga naglalantad na mga leader na may questionabling karakter, mga leader na nanindigan sa tama kahit sila'y kinukutya at binabatikos. Iyan ay patunay na buhay pa ang konsyensya, na mahalaga pa rin ang integridad, na may pagkakataon pa na ang mga botante ay pumili ng mga leader na may dangal at malasakit. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kabutihan panlahat. Sa ating ebanghelyo, inakyat ni Jesus ang bundok kasama ang kanyang 3 alagad. Doon,
nasilayan nila ang kanyang kaluwalhatian. Bakit niya ito ipinakita? Dahil malapit na nilang makita ang kanyang paghihirap, ang pagtataksil, kawalan ng katarungan, at ang krus, na ang transfiguration o ang pagbabagong anyo ni Jesus ay itinuturing na prefiguration of His resurrection. Na bago ang dilim, may liwanag. Bago ang iskandalo ng krus, may sulyap ng kaluwalhatian. Ang pagbabagong anyo ay paalala, hindi ang krus ang huling salita. Para sa atin bilang mga Pilipino, oo, may kaguluhan sa politika. Oo, may katiwalian at pagkahati-hati. Oo, napapagod tayo. Ngunit sinasabi ng pagbabagong anyo, hindi pa tapos ang Diyos. Bago ang muling pagkabuhay, may Biyernes Santo. Bago ang pagbangon, may paglilinis o purification. Bago ang pagbabago, inilalantad ang mga sirang bahagi. May mabuting darating, ngunit kailangan ang pananampalataya, pasensya at tapang na moral. Ang narinig na tinig mula sa ulap, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Siya ang ating pakinggan, hindi propaganda, hindi galit, hindi padalos-dalos na hakbang, kundi si Kristo. Kapag siya ang ating pinakinggan, pipiliin natin ang integridad kaysa impulsiveness, ang katotohanan kaysa kaginhawaan, ang kaayusang konstitusyonal kaysa kaguluhan. Bumaba pa rin ang mga alagad mula sa bundok. Hinarap pa rin nila ang krus, ngunit bumaba sila ng may pag-asa. Iyan ang handog ng ikalawang linggo ng Kwaresma. Babalik tayo sa ating tahanan, trabaho, institusyon at realidad ng ating bayan, hindi bulag sa problema, kundi may pag-asa. Ito ang mensahe ng Diyos para sa atin. Huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng dilim. Huwag hayaang masira ang puso sa gitna ng katiwalian. Huwag talikuran ang tama at makatarungang landas. May ginagawa pa ang Diyos. Pagkatapos ng paglilinis, may pagbangon. Pagkatapos ng krus, may muling pagkabuhay. At kung mananatili tayong tapat sa Diyos, sa katotohanan, sa konstitusyon, at sa tapang na moral, may mabuting darating. Amen.